Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nakakagulat na balita ang sumalubong sa ating pinakamamahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte dahil umano ay pinipilit siyang mag-resign bilang sekretary ng DepEd sa kadahilanang siya daw ang Vice President na. What? Anong klaseng rason yan? E di pwede din sabihin kay President Bongbong Marcos na mag-resign na bilang isang presidente kasi wala din namang siyang silbi at wala din naman siyang ginagawa. Oh my goodness, people in the government, is that how low-minded you people are? Anong rason pang maraming ulo dyan at marami kayong mga abogado kung puro naman pala walang utak na laman? Laro na lang ba talaga? Is it all fun and games, people? Pambihira. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, grabe, wala na silang gagawin kundi mawala na ang mga Duterte. Lord, gabayan niyo po ang family ng mga Duterte. Sabi din ng isang netizen, kayong mga pakawala ni Lisa Araneta at Romualdez, kahit magsama-sama pa kayo, di kayo magtatagumpay. Mananaig pa rin ang kabutihan. Sabi din ng isang netizen, patawa talaga mga politikong ito. Magsama-sama na sila para sama-samang wag nang iboto. We need credible and reliable politicians with degrees. Sabi din ng isang netizen. Patawa talaga mga Okay, pag-usap muna kayo. Okay. Ang dami, ang daming tumatawag ngayon. Pag-usapan po natin. Okay na ba? Hello, hello, hello. Test mic, test mic. O kasi may tumawag kaya namamatay yung audio. Wag po muna kayong tumawag. Okay, ito po. Yung pinagre-resign po nila si VP Sara. Dahil po rito, ito po muna, no, yung pagiging DepEd Secretary. Kasi, Ma'am Terry, wag po muna tumawag. Kasi nawawala po akong sounds. Okay. Ma'am Terry, kung nakikinig ka, wag ka muna tumawag. Nawawala. Hindi ko na iporma eh. Nawawala po sounds natin. Okay, pag-usapan po natin to. Yung PISA po, ang kahulugan po ng PISA, ito po, no, ang meaning po ng PISA ay Program for International Student Assessment. Ina-assess po yung yung 15 years old ng mga estudyante sa buong mundo, no? Gusto po nilang kaya po ah kaya po tayo. Okay, paliwanag ko lang po, no. Ito po yung hindi ang sinisisi rin nila marami po silang sinisisi. Alam niyo naman po magagaling po magsisi itong mga 'to. Sinisisi din po nila si Pangulong Duterte kasi ang basahin po natin, no, yung binabanggit ng mga ungas. Ang sinasabi nila, sinimulan daw ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, no? Mamaya na po mga tanong. Sinimulan po ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon tapos sinundan ng kanyang anak. Napakasakit po isipin, no? Na masakit pong isipin na ito pong si BP Sara aakusahan nila nang hindi pa po halos ano yan na ipoporma niya yung mga reforma. Maski po si Pangulong Duterte, in fairness po, no? Alam niyo po ba itong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa DepEd? Bagamat hindi po perpekto, yan pong K-12, siyempre tinuloy nila dahil maganda no? Pero hindi po yun
yung pagsali po natin sa PISA, no? Gustong palabasin na ang tanong ko lang sa mga bumabanat sa mag-amang Duterte, partikular sa edukasyon, tapatin niyo po sarili niyo na magtapatan po tayo. Ayun, ilalapit ko lang pala kasi yung ilaw. Lalaki lang mukha ko. Magtapatan po tayo. Ang ibig niyo po bang sabihin, nung panahon po ni Pinoy, mataas po ang kalidad ng edukasyon natin? O nung nauna pa kay Pinoy, tapos nung dumating po si Duterte, bumagsak po yung edukasyon? Lagi po kasing ganyan eh. No? Lagi pong ang sisi sa mga Duterte. Samantalang sila po yung talagang gusto nilang lutasin yung mga problema. 'Di ba? Kita niyo po papaano po yung pananaw nila sa droga. Si Pangulong Duterte po kaya po nanalo kasi kinakampanya niya war on drugs. 'Di po ba? Nangangampanya siya ng war on drugs. So ibig sabihin, siya lang po yung tanging presidente na gustong labanan yung droga, sa totoo lang po. Pero siya pa yung minasama kasi, kita niyo na hindi niya naman natapos yung alam niyo yun? Okay, sige po mamaya po Ma'am Terry, tatawagan ko po kayo. Sabi ko po, ito lang yung pangulo na gusto nilang lutasin yung mga problema, sila pa yung napupulaan. Pero yung mga nauna sa kanila ayaw lumutas ng problema, eh. Walang gustong lutasin, eh. Hindi nag-conduct ng war on drugs kaya laganap yung droga nung panahon nila. Yung pangulong gustong lutasin yung droga, yun po yung sisisihin nila sa problema sa droga. Pati po 'tong edukasyon, 'no? Yang mga yan, mga gago talaga, eh. Alam niyo po ba nung panahon ni Pinoy, 'di ba, kinakantyawan po yun ng buong mundo yung ating, education system. Kaya nga sila nag-K-12, eh. Dahil ayaw na pong tanggapin yung mga graduates natin dahil kulang tayo sa ah, edad. Hindi, kulang tayo sa basic education, 'no? Yun po yung ibig sabihin na etong si Pangulong Duterte tapos sumunod yung kanyang anak, gusto po nilang lutasin yung problema sa edukasyon. Sila pa po yung napupulaan dahil gusto nila yung mga nauna na wala pong balak lutasin ng mga problema, wala pong problema sa kanila kasi hindi naman nila nakikita ang problema yun. O katulad po nito, alam niyo po ba na matagal na pong may PISA? Ibig sabihin matagal na pong may mga test yung mga estudyante pero hindi po tayo lumalahok. Kailan po tayo lumahok? Nung panahon lang po in fairness po kay matandang Briones, 'no? Gusto niyo pong tignan gaano yung mga estudyante natin, how does our student fare to other countries pagdating po lalong-lalo na po pagdating sa reading comprehension, pagdating po sa math and sciences. Nakukuha niyo po, kaya po tayo sumali do'n. Siyempre, nakita natin noong 2018, mababa po yung resulta natin ng PISA. Kaya po yan yung naging batayan nila, 'no? Ang baba ng PISA natin, yung resulta po ng PISA, yung mga 15 years old na mga estudyante, mababa po tayo. Kaya po, tinuloy-tuloy nila yung reforma sa edukasyon sa pangunguna po ng ating dating presidente. Kung sino pa po yung alam niyo yun, sila naman, eh. O yung mga totoo pong, kumikilos para lutasin ang problema, nilalantad po nila. Ano yung problema para malutas, 'di po ba? Yung mga nauna sa kanila tinatago na may problema, eh. Alam ba natin, tanong ko sa inyo, alam ba natin yung score natin sa PISA?
nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Erap, nung panahon ni FBR? Hindi po natin alam. Alam niyo po kung bakit? Hindi tayo sumasali. Hindi natin pinagte-test yung ating mga estudyante. Ibig sabihin, hindi natin maikukumpara yung estudyante natin nung panahon ni Pinoy sa the rest of the world kasi ayaw natin. Oh, di po ba? Ngayon sinisisi ninyo dahil ang sinasabi nila, oh, mababa tayo sa PISA. Kasi yung education secretary natin, busy. Busy sa pamimigay ng tulong, DSWD daw, busy raw sa mountaineering, busy daw sa mga ICC, busy raw sa mga pinoproblema niya iba, puwera yung edukasyon. Busy raw sa NTF-ELCAC. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita na binabanatan niyo yung tao dahil hindi po sila nanloloko na busy, Real talk po. Hindi po nila niloloko yung sarili. Parang 'pag sinabi nating busy si Lenny nung araw, alam natin lokohan lang yun. Saan busy? Sa pagpapa-picture, sa photo ops? Eto po mismo sila, 'no, mismo yung mga pumupula, sinasabi nila, busy sa pamimigay ng tulong, DSWD ang may trabaho niyan. Busy sa NTF-ELCAC, dapat trabaho na ng militar yan. Busy sa red tagging, dapat hindi niya trabaho yan. Totoo pong busy, 'no? Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na kasalanan sa kanila yung pagiging masipag ng Vice President. Ang sipag na nga, Ang dami ngang ginagawa, Sila na rin na nagsabi, busy raw, hindi naman daw DSWD, bakit daw bigay ng tulong? Akalain niyo yun? Hindi po nila masabi na tamad kasi, hindi nila masabi na walang ginagawa, 'no? Ang sinasabi nila busy sa ibang bagay pero dahil hindi siya educator, hindi siya bagay sa DepEd. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, 2018, nag-test tayo ng PISA, mababa po tayo. Ngayon po, 2022, lumabas po yung result ngayon. Noong 2022 po tayo nag-test, Kauupo pa lang po ni Sara Duterte nung nag-test tayo. At ano pa po problema natin? Galing tayo sa pandemya. Yung magagaling na tao, yung mga Romulo, kilala niyo po yung Romulo, si Congressman Romulo. Kamag-anak po yan ni Carlos Romulo. Ito po mga tunay na matatalino to. No? Tunay pong matatalino tong mga Romulo. Alam po natin yan. Matatalino talaga yung mga Romulo. Apo na yata to ni Carlos. Kaya nga kahit gano'n ang itsura, napangasawa niya sino yung co-host ni Willie Rebillame no'n, yung maganda-maganda? Si Shalani, 'di ba? Naalala niyo si Shalani, yung maganda? Napangasawa nito ni Romulo dahil alam niyo yung mga magaganda, nabibihag na matatalino yan, Alam niyo po ba, natuwa po ako. Alam niyo kasi 'pag yung mga matatalino po nagsalita, hindi mo maloloko, hindi mo mapapaikot. Alam niyo sinabi ni Romulo, kakaiba po sa lahat. Ang sabi po ni Romulo, dapat nga, eto sinabi ni Romulo, matutuwa po kayo, dapat nga tayong matuwa. Alam niyo kung bakit daw tayo matuwa? Kasi from 2018 pala, tumaas pala yung tumaas pala yung math natin. Tsaka iba pa. Ang gusto nilang sabihin, mababa pa rin tayo kumpara sa ibang bansa. Pero hindi nila nakita, may, may improvement na po. Mula 2018, tumaas na po tayo sa math. Bumaba po ng konti yung science. Pero yung reading comprehension, okay pa rin po. Yung math po natin tumaas. Bakit po nyo pinoproblema? Galing po tayo sa mababang-mababa talaga. Ang tanong ko po ba, mataas po ba tayo nung panahon ni Pinoy? Nung panahon ni Gloria?
Number 1 po ba tayo sa buong mundo nun? Kung makapagsalita kayo na pinabagsak ng mga Duterte ang edukasyon. Grabe po, mabuti na lang may mga katulad nito ni Congressman Romulo. Ang sabi niya, dapat nga matuwa tayo. Dahil galing tayo sa pandemya, alam niyo po ba yung ibang bansa? Real talk po. Yung PISA po nila, nagsipagbabaan dahil galing tayo sa pandemya. Mataas sila dati. Mga ano yan, mga mayayamang bansa po yan. Ang sabi nga ni Romulo, yung Pilipinas, huling-huli na tayo. Ang tiyatyaga po ng mga teacher natin. Totoo po, yung Pilipinas, huli na tayong nagbukas ng, di ba? Nauna sila yung mga taga-Europe, nauna nagbukas na eskwela, kaya nga dumami pa rin yung COVID sa kanila, di ba? Tapos nagsara uli. Tayo po, huling-huli na tayo. Yung buong pandemya po, yung mga teacher, pinagtsatsagaan natin. Pinagtsatsagaan po ng mga teacher na pati magulang, no? Despite po ng pandemic, ano po nangyari? Tumaas pa rin po tayo. Kaya dapat pasalamat tayo. Hindi yung pinagre-resign natin yung mga taong ngayon po, ang hamon po ng mga tauhan ni Sara Duterte. Kasi simula pa lang ng reforma ni Sara Duterte. Alam niyo po, nireview pa po nila yung K-12. Marami pa po sila nakita for improvement. Ngayon pa lang po sinisimulan. Isa po na naging issue ng pasukan. Pinatanggal niya lahat ng mga, akala nyo lang simple lang yun, pinatanggal niya yung mga dekorasyon sa classroom. Malalim po yun. Kasi po hindi lang naman minsan nagde-decorate yung mga teacher. Nauubos po oras ng mga teacher sa dekorasyon. Yung dekorasyon po ng classroom, simbolo po yan nang gumagawa yung mga teacher ng kung ano-ano maliban po sa pagtuturo. Sa totoo lang po. Kaya po ang hamon, ang tapang nila po Maghintay po kayo na resulta namin, yung kami na. Kasi may ginagawa po yung Vice President Maghintay kayo na eto, alangan naman ngayon mo introduce, biglang matalino na kagad yung mga bata. Maghintay lang po kayo ng resulta ng mga ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Kaya ako, very kampante ako na sa 2028, ang taas na ng edukasyon. Hindi tayo magiging kasintaas. Opo, live to, Chairi. Hindi tayo magiging kasintaas na USA o ng mga Europeans. Pero malaki po magiging improvement natin kasi ang ating Vice President Sara Duterte ay matindi po. Totoong nagtatrabaho. Sa totoo lang, ang kinakantsawan nyo, hindi lang po si VP Sara Duterte. Ikaw, Franz Castro, naturingan teacher ka, teacher representative ka, kung makabanat ka. Mga teacher na naghihirap dyan. Kapwa mo teacher. Naging congressman ka lang, nakalimutan mo na maging teacher. Huwag niyong kantsawan ng mga teacher. Okay, punta po tayo sa isa pa. Ito po, masakit po to Parang tama po to. Kaya nga dapat narito si Badong para ipaliwanag sa atin to. Tignan niyo po. Ayun nga sabi ko, nung panahon ba ni Pinoy, mataas ang edukasyon natin? Okay. Ito po, pinagre-resign naman si VP Sara bilang Vice President. Marami po maliligaw nito Tignan niyo po Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit malito. Ang sabi nito ni Kendray, unity means supporting each other. Ganda, di ba? Not moving behind one's back.
PBBM is the president. He sets the direction. VP Inday is the vice president. She can have her own stand, but she cannot command the policy. She is not a co-equal of the president. If VP Inday finds this untenable, resign. Okay, pinagre-resign po. No? Pinagre-resign po ni Kendre si VP Sara kasi sumasalungat sa presidente ng Pilipinas. Sige po, pagbigyan po natin, no? Ano po yung sinasalungat? Pinangungunahan niya sa ICC, di ba? Nagpapahayag si VP Sara, bakit hindi dapat papasukin ng ICC? Alam na po natin yan lahat. Habang sinasabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan natin kung babalik tayo sa ICC, ang lakas ng boses ni Sara Duterte, hindi mo pwedeng ignore na sinasabi niya hindi nararapat na papasukin ng ICC dahil yan po ay hindi po legal na papasukin sila. Yan po yung una, di ba? Yung sa ICC. Kaya sigurado tayo na may punto naman to. Bakit nga? Bago ko sagutin yan, totoo ba yan na moving behind one's back si Sara Duterte? Kasi for the first time po yung ICC, yan po yung for the first time na kumontra na siya ng direkta kay PBBM. Ano pa po yung isa? Bukod po sa ICC, ano pa ba isang usapin na kamakailan lang yung kinontra na niya? Na alam ko kanina eh. Ano pa yung isa? Teka lang. Reviewin ko lang tong sinabi ko rito. Yung peace talk. Yung peace talk with the government, with the CPP-NPA. O, di ba? Dalawa, ICC tsaka tong peace talk. Yung ICC nga hindi pa eh, di ba? Nakikiusap pa si Sara Duterte sa DOJ, no? Na ideklara nyo na huwag nyo papasukin, di ba? Nagbibigay pa siya ng katwiran. So dalawang bagay na yan, tama yun, no? Parang tama si Kendre. President yan eh, vice president ka lang eh. Kung titignan pa natin, susuriin pa natin, pag ba nung Vice President si Leni, pwede siyang pumorma kay Tatay Digong? Hindi, di ba? Okay. Alam na natin kung bakit ayaw ni Sara Duterte. Hindi na natin tatalakayin yan. No? Yung peace talk, hindi na natin tatalakayin yan. Alam na natin kung bakit tumututol Sara Duterte. Di ba? Inuulit-ulit natin dito. Hindi naman seryoso yung mga yan eh. Lahat ng presidente nakapag-peace talk dyan eh. Pero anong katotohanan? Nagpapalakas lang sila. Pero sa biglang tingin, tama to si Kendre. Unity means supporting each other. Susuporta ka lang, BP ka lang eh. Di ba? Vice President ka lang. Unity nga eh. Hindi ikaw co-equal. Tama po yun. Pero, ang nakakalimutan mo, Kendre, yung salitang unity. No? Ibalik lang natin. Iba po yung pagiging Vice President. Pakinggan nyo lang po to. Marami po kayong mapupulot dito. Pakinggan nyo lang po to. Para lahat po ng bibira sa inyo na sabi, marunong pa yan si Vice President sa Presidente. Dapat mag-resign na siya kung ayaw niya. Di ba? O eto lang po ang sabihin ko. Ang unity po, niligawan po nila si Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. Tama, mali. Hindi po si Sara Duterte nanligaw sa kanila. Hindi po, gawin mo naman akong Vice President. Hindi po ganun ang sitwasyon. At nag-usap po yung mga yan. Hindi po makikipag-unity si Sara Duterte ng walang linaw na usapan. At natitiyak ko sa inyo na isa sa mga pinag-usapan yan ay hindi pa papasukin ng ICC. Bakit? Hindi po two-way. Yun lang po yung mga, may malinaw pong mga parameters yan. Sige, unity ako sa inyo. Pero ito yung mga kondisyon ko. Hindi pa papasukin ng ICC. Tinitiyak ko sa inyo na kasama yan. Bakit? Dahil ang unang maapektuhan, yung tatay niya. Alam nga naman makipag-unity ako na, BP Sara, unity tayo. Pero papapasukin ko ICC.
Di ba? Imposible. Lahat ng pronouncement ng kandidatong si BBM, hindi pa papasukin ng ICC. Kaya yan, Kendry, tama ka, unit team sila. Pero hindi kasama sa usapan, no? Na yung tatay ko na naging dahilan ng pag-unite natin dahil putya. Sabi nila pareho, itutuloy namin yung ginawa ni Digong. Pareho sila pag nagsasalita. Yan yung mga unity nila eh. Hindi pa papasukin ng ICC. Mas lalong hindi makikipagpisto sa CPP-NPA. Iba po yung pagiging vice president nang wala kayong pinag-agrihan. Pero kung may unit team kayo, hindi imposible. Bobo ba yan si Sara Duterte? O unit team ako, basta vice president mo ko, susuportahan lang kita kahit na ano. Kahit na pakulong mo pa tatay ko, okay lang sa akin. Basta vice president mo ko. Ganun ba yun sa tingin nyo? Never. Kaya mali po yung premise nyo na bakit parang co-equal. Hindi po nakiki-co-equal. Kailan lang po kumontra si Sara ng direkta? Ngayon lang po ICC tsaka yung pistok. Puta, involved na yung tatay niya eh. Lahat ng mga pinag-unit team nila, wala na. Titirahin nyo. Siya pang palalabasin nyo pa na ano yung sinasabi? Moving behind one's back. Ganyan po yung tsorya nila lahat eh. Kaya yung mga, alam nyo po, naniniwala naman ako, natapat po yung mga loyalist vloggers, yung mga loyal sa mga Marcos vloggers. Tapat po. Kaya napapaniwala kasi mga ganun yung mga yun. Ay, ganun ba? O, Badong, ano ka Badong? Puta. Madali po mapaniwala ng matatalino. Biruin mo sabihin, oo nga, bakit feeling niya pantay sila ni Sara Duterte? Hindi po kaya kahit kailan lahat po ng pronouncement ni BP Sara Duterte very supportive. Pero itong papakulong niyo na ang tatay, itong ibabalik niyo yung pinaghirapan nila sa NTF-ELCAC, no? Yung pinaghirapan nila sa NTF-ELCAC ay babaliwalain ninyo para makipagpistok at tumagal pa yan. Alam naman natin yung purpose. Kung si BBM lang, wala na po siyang pakialam dyan. Kung magtagumpay ang NTF-ELCAC at ma-recognize na yan ang pinasimulan ni Duterte, wala na po siyang pakialam. Sino po may pakialam? Yung kinakailangan na may say ako. Sino ba yung may say dapat? Alam na natin lahat. Kinakailangan pa bang ispilengin yan? Lahat nagsasabi, matatapos na kung itutuloy lang yung NTF-ELCAC, matatapos na yung problema natin sa insurgency. Bakit hindi nilang ituloy? Pag tinuloy mo nga, credit yun sa mga Duterte. Pag credit mo yan sa mga Duterte, sisikat yung mga Duterte sa 2028, sikat yung Duterte, mananalo, landslide, yung Duterte apelido. Napakasimple lang po, politika. Kinakailangan ang nagtapos, no? Ang kinakailangan po, ang nagtapos sa insurgency, pisto na pinamunuan ni President Marcos at ng kanyang very loyal na pinsan. Di ba? Yan lang po eh. Okay, yan lang po ang ating topic. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre,
Huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!